Magandang araw po muli. Gusto kong dagdagan yung aking nasabi doon sa unang video ko. Patungkol ba sa lead sa asawang babae. Na kailangan yung bawat lalaki ba, bawat husband ay totoong umiibig sa asawa. Basahin ko muna itong verse sa Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Ang lalaki ay inuutusan ng salita ng Diyos na ibigin ang asawa. So sa aking pagkakaalam sa mga kautusan ng Diyos para sa isang husband, ibigin ang kanyang asawa. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig yan, mga kaibigan, na hindi lang erotic love, kundi agape o sacrificial love. Dapat yung asawa mayroon siyang naisasakripisyo para sa kanyang asawa. Kung mayroon mang magkikritik sa akin, mayroon mang mag-judge sa akin sa aking aking pagiging husband, hindi pagpapasikat ng mga kaibigan. Ang aking asawa po ay pinatapos ko po siya. Elementary siya nang kami magsama. Pero dahil kailangan yung education, kailangan talaga yung lalo na sa ating panahon ngayon, kailangan talaga yung may pinag-aralan. Sinikop ko po na makatapos ang aking asawa sa college degree sa pahirapan na pagpapaaral dahil kaming mga pastor po ako, pastor na po ako nang ako'y makapag-asawa. Pahirapan pag kulang ka, medyo limitado yung budget mo, pahirapan talaga yung magpapaaral ka sa kolehiyo. Pero sa gabay ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, sa kanyang papuri, sa kanyang kaluwalhatian, nakatapos po ang asawa ko ng education. Nakatapos po siya. At mahal kong asawa ko. At hindi ko yan basta-basta pagpapalit. hindi yan pwede. Lalo na pastor ako. Ang pag-maintain po ng pagmamahal sa asawa ay simple. Kailangan man lang kung maaari, araw-araw niya mo yan, I love you, honey. Kahit pa mayroon siyang galit, mayroon siyang sumpong, ganyan. Dapat yung asawang lalaki, nasa atin po ang leadership. Ang unang leadership sa pamilya, nasa atin po. Ibigin natin ang ating asawa, maging ano naman siya, ibigin mo dahil una-una nagsumpa ka sa harap ng Panginoon na ibigin mo siya. Lalo na kung inasal na ka mo, meron kayong pinagsumpaan, pinagkasunduan na talagang ibigin mo siya at siya rin ay ibigin ka niya. At dapat ka maging masaya sa pangasawa mo. Kasi dapat i-maintain yan. Maging masaya ka sa asawa mo. At kung maaari, lagi mong makikisan yan. Lagi mong halikan. Lagi mong yayakapin. At iwasan mo na makapagsalita ng masakit sa asawa. Kailangan po yung hindi lang yung maintenance sa mga sasakyan, yung mayroong maintenance na salapi para sa mga
Piisa dyan sa sasakyan. Dapat rin po, mga kaibigan, mayroong maintenance sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo sa iyong kabiyak. At kailangan ang Panginoon ay mapapupurihan, kailangan maluluwalhati siya sa iyong pagiging husband po. Kasi gusto natin na ang pamilya ay mapayapa, ang pamilya ay mabuti ang takbo. At maliban dyan na gusto natin na mayroon mayroon mapupuntahan na kabutihan yung pamilya. Lalo na kung mayroon kayong mga anak, iwasan muna magsasalita, iwasan muna magkaroon kayo ng away ng asawa mo dahil ang mga anak kawawa, mapipinsala sila, maapektuhan sila. Hindi magandang apekto sa mga bata, sa mga anak pag ang mag-asawa ay nag-aaway-away. At hindi lang kasi ito ulitin ko, hindi lang financial support ang ibibigay mo sa asawa mo. Kailangan din yung moral support. Nandyan ka. Yung mga panglalaking gawain, dapat ang lalaking gumagawa. Ako po, iniiwasan ko po na ang aking asawa magbubuhat ng mga mabibigat dyan para panlalaki ako. Pinagsasabihan ko ang asawa ko pag nagbubuhat siya ng mga mabibigat na hindi naman para sa kanyang gawain, ay hindi yun para sa kanila. Yung mga mabibigat na gawain, yung mahihirap talaga na panlalaki talaga ang gawain. So, yan po mga kaibigan. At gusto natin na tayo maging magandang huwaran para sa ating presenteng henerasyon, para sa mga susunod na henerasyon. Kasi napakalawak yung kaayusan, yung kabutihan pag ayos po ang pamamalakad po natin sa ating pamilya. Ayos yung ating leadership sa ating asawa, sa mga anak po, mga kaibigan. Gusto natin maging example tayo sa mga young people na mag-asawa. At gusto natin na maging epektibo tayong magpapayo sa kanila tungkol sa kanilang pag-aasawa. So, at una sa lahat, dapat ang lalaki ay pangunahan niya ang babae sa paglilingkod sa Panginoon. Pangunahan niya na siya ay makadiyos, siya ay nagbabasa, nag-study ng Bible, siya ay nagpray-pray, siya ay nagkakandak ng devotion sa kanyang sarili at sa buong pamilya. Ako po, lalo na po ay pastor ako, ay mayroon akong araw-araw na devotion sa aking pamilya po. Nagbabasa kami ng Bible, nagpray-pray, yun, at gusto namin ang Panginoon nandyan talaga sa aming kalagitnaan dahil ang buhay ay kailangan talaga nandyan lagi ang Panginoon, nandyan lagi tayo sa kalooban ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So yan lang po. Mayroon pa akong napakarami pang dapat i-video. Napakarami pa. Gaya ng sinabi ko noon na magre-record ako, magbe-video at aking ipopost at i-upload para makatulong sa iba, makatulong sa ating lipunan at kung maaari sa buong sambayan ng Pilipinas. Kasi kung ang bawat pamilya po ay malago, maganda yung takbo ng pamilya, ayos yung takbo ng pamilya, makadiyos ang pamilya. Kung tayong lahat mga Pilipino ay maayos yung pamilya, walang duda na itong inaasam-asam natin, yung pinapangarap natin ating buong bansang Pilipinas ay uunlad. Walang question, uunlad ang bansang Pilipinas. So yan lang po. Maraming salamat po mga kaibigan. God bless you all.